naranasan mo na bang mabigo? Yung bang pinaasa ka lang? May ine-expect ka, then na-disappoint ka dahil yung ine-expect mo hindi nangyari. Na-discourage ka, then nawalan ka ng pag-asa. Yun yung nadama ng mga disipulo nung si Jesus ay namatay sa krus. Dahil ang na-expect nila na ang ating Panginoon ay magiging hari ng Israel. Siya ang magpapalaya sa mga Romano. Kaya lang ang nangyari, pagkatapos na pumasok ni Jesus sa Jerusalem at pinagbunyi nila yon, naglabasan sila ng mga palaspas at naglatag sila ng kanilang mga damit sa kalsada. Wala pang 1 linggo, ipinako na siya sa krus. Ay ina-expect nila magiging hari ang kanilang Panginoon At sila Pedro 3 taon nilang kasama si Jesus. At lahat ng mga disipulo halos ganun 3 taon nilang kasama si Jesus na ina-expect ng iba ron, mali yung expectation nila namatay sa krus. Bata ko siya namatay. 33. Ibig sabihin, kaya nung namatay siya sa krus, balik na yung iba sa dati nilang mga gawi. Ang dalawa pala doon yung mga disipulo niya na ang pangalan ay Cleopas. Ang pangalan ng isa ay Cleopas. Yung isa naman, hindi nabanggit yung pangalan. Ito ay matatagpuan sa Lucas 24:13 hanggang 35. Ang kwento ay ganito. Discourage yung mga disipulo, yung 2 disipulo. At papunta na sila sa Emmaus. Kaya naglakad sila papuntang Emmaus, sa road to Emmaus. Actually, ang layo ng Jerusalem to Emmaus 11 kilometro. At habang sila naglalakad, pinag-uusapan nila yung kanilang kabiguan. Ba nangyari yun? Pinag-uusapan nila ang kamatayan ni Kristo sa krus. At yung nabalitaan nila na muli siyang nabuhay kasi nawawala at yung nabalitaan nila, yung mga babae pumunta nung araw ng iyon, ng linggo, unang araw, walang natagpuang bangkay doon sa kanyang libingan. Kaya nag-uusap sila sa daan tungkol kay Jesus. At habang sila nag-uusap, nakisabay si Jesus sa kanila at hindi nila nakilala. Kaya ang tanong ni Jesus, anong pinag-uusapan nyo? Sumagot ngayon si Cleopas na hindi niya nakikilala si Jesus. Ikaw lang ata ang tao sa Jerusalem na bisita sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng pangyayari. Anong pangyayari sa nung ni Jesus? Yung si Jesus na taga Nazaret na isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng tao at ng Diyos. Isinakdal siya ng mga punong pari at mga puno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa amin sa Israel. Ibig sabihin, in-expect nila na si Jesus ang magpapalaya sa kanila sa pagkakasakop ng Romano sa Israel. Kaya lang, pinatay ng mga Romano at pinako sa krus. Kaya, nagkaroon sila ng kabiguan. Diba? Nabigo sila
Na-disappoint sila at nawalan sila ng pag-asa. Game over. Diba? Ibang pakiramdam nila, yung akala nilang magpapalayo sa kanila, namatay. Yung hari nila namatay. Kaya, balik na lang sila. Balik sila sa Emmaus, sa dati na lang buhay. Kaya discourage sila. At nabanggit din nila pala, hindi lamang yaon. Ikatatlong araw na ngayon mula ng pangyayaring ito, nabigla kami at binalita ng ilan sa amin ng mga babaeng kasama namin, maagang maaga pa daw, pumunta sila sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sinabi, nakakita raw sila ng pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Actually, alam nila eh. Di ba? Sila rin mismo yung nagsabi, si Cleopas din sabi, at hindi lang yun. May mga babae na pumunta kaninang umaga, kala lang, wala ron si Jesus, may nakita lang silang pangitain na nagpakita ng isang anghel na nagsasabi si Jesus ay buhay. Kaya alam, minsan, pagka-discourage ka, kahit yung katotohanan hindi mo makita sa harap-harapan mo, di ba? Nandiyan mo yung pag-asa. Pero hindi mo makita yun, kahit na sinabi mo, hindi, kaya mo yan. Nasa isip mo pa rin, hindi ko kaya. Di ba? O ganito gawin mo. Ay, wag, ayaw ko. Kasi, pag discourage ng tao, minsan, ang gusto lang niyang paniwalaan kung ano yung nasa isip niya. Di ba? Pansinin niyo yan. Ang maraming mga tao, pag discourage, kahit na meron pang pag-asa, kagaya nito, yung disipulo, alam nila yung may mga babaeng pumunta doon sa libingan at walang nakitang bangkay. At may nagpakitang anghel at tingin nila, pangitain lang yun. Panaginip lang. Di ba? Kahit na totoo ang nasa isip nila, panaginip lang yun. Isa pa, akala nila, noong una, ang tawag nila kay Jesus, Kristo, ang Mesiyas. Dito mapapansin mo, ang tawag na lang nila kay Jesus, propeta na lang, bumaba. Pareho na lang siya nila Moises, mga propeta. Samantalang tinatawag nila na si Jesus ay ang Kristo, ang Mesiyas. Ang ibig sabihin kasi ng Kristo, Mesiyas. The appointed, the anointed one. Di ba? Kaya lang, pag discourage ng tao, kahit ang tingin niya sa sarili, kaya niyang gawin, minsan ang tingin niya, mas mababa na lagi. Kahit na ang nakikita niya may pag-asa pa, ang nasa isip niya, wala ng pag-asa. Ang sa isip niya, wala ng pag-asa. Di ba? Ganun ang tao pag discourage eh. Pero, kaya, sinabi ni Jesus ganito, kailiit naman ang inyong paniniwala sa lahat ng mga sinabi ng mga propeta nung una nila Moises. Kaya in-explain ni Jesus na bago ang Kristo ay luwalhatiin, siya ay magtitiis ng lahat ng hirap. Kailangan mag-suffer muna ang Mesiya bago siya luwalhatiin. At hindi para maging hari ng Israel lang. Hindi saan, maging King of King and Lord of Lord. Hari ng buong sanlibutan. Diba? Hari ng mga hari at Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Diba? Kaya lang, hindi nila naintindihan yun. Kaya, in-explain ni Jesus habang naglalakad. 11 kilometers ang lakad nila, pero hindi pa rin nila nakikilala si Jesus. Imagine, ang layo nun, di ba? Pag discourage ka talaga, may piring yung mata eh. Wala kang makita, ang nakikita mo lang. Wala din po, so sabi niya bulag na siya. Di ba? Huwag mong isipin ganun.
Di ba? Eh, may nakikita ka pa, hindi, bulag na ako. Di ba? O, di ba yung pilay sasabihin? Eh, pilay na ako. Kahit na nakakalakad ka pa eh. Hindi, pilay naman ako. Di ba? At habang yung nagsasalita, ang Panginoon ni-explain yung kasulatan, nag-aalab yung puso nila. Pero hindi pa rin nila nakakilala ang Panginoon. Hanggang nakarating sila sa Emmaus. Ay si Jesus, pakiramdam nila, gusto pang tumuloy sa paglalakad. Sabi nila, kaibigan, maghahapon na, maggagabi na. Baka pwedeng tumuloy ka muna sa aming bahay at tayo'y kumain ng hapunan. Pinanlakan sila ni Jesus. Di kumain sila ng tinapay. At habang kumakain sila ng tinapay at ipinalangin ng ating Panginoon Jesus yung tinapay at biniyak at ipinaroso at ibinigay sa kanila, doon lang nila nakilala. Ito ang ating Panginoong Jesus. Nung nakilala nila, bigla nang nawala ang Panginoon. Diba? At sabi nila sa sarili nila, sabi nila sa isa't isa, silang dalawa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang nag-i-exchange siya ng salita ng Diyos, ng Scripture. Siya pala ang ating Panginoon. Kaya nawala na yung discouragement nila. Nabuhayan muli sila. Yung pagkabiguan nila, wala na. Excited na sila ngayon. Dati, pumunta sila ng Emmaus para balik na sa dating buhay. Ngayon, babalik na uli sila saan? Jerusalem. Balik uli sila. Siguro gabi pa. Nagbiyahe na sila. Diba? Kahit gabi. Bakit? Excited sila eh. Buhay ang Panginoon. Kaya pagdating nila sa Jerusalem, ibinalita niya sa 11 disipulo, si Jesus buhay. Tsaka yung mga babae, nakita namin. Alam mo bang, silang kauna-unahang lalaki, silang dalawang kauna-unahang lalaki na nakakita sa Panginoong Jesus. Yung babae, sila Maria, Magdalena, at yung dalawa pang Maria, di ba? Pero sa lalaki, sila ang unang-unang nakakita, hindi ang mga apostol. Kasi ibinalita nila kila Pedro sa 12 eh. Buhay si Jesus. Excited na excited. Minsan, yung discouragement natin, pag nawawalan tayo pag-asa, parang final chapter na to ng buhay ko. Hindi mo alam, ilang hakbang lang, bibigyan ka ng purpose ng Panginoon ng buhay mo. Diba? Game over na siguro. Lahat sa atin eh, ganun tayo eh. Naakala natin game over na. Diba, akala mo, game over na to, matanda na ako, may sakit na ako. Hihintay na lang ako ng kamatayan, tapos bibigyan ka ng Panginoon. Diba? May iba pang purpose para sa iyo sa buhay. O kahit na minsan, ito na lang siguro ang last. Wala nang kasunod. Hindi mo alam, pagising mo, meron pa palang muling pagkabuhay mo. Diba? Kung paano ang Panginoon na-resurrect, ikaw rin. Kasi itong buhay na to, hindi itong final chapter eh. Mayroong mas maganda pang buhay. Chapter 1 pa lang to, ang buhay natin. Meron pang susunod na chapter. Sa kabilang buhay. Diba? At mas mahaba yun. Habang buhay yun eh. Diba? Ito, pinakamatanda mo siguro, kagaya ni ate. 100 o lalagpas pa siya ng 110. Diba? 99 pa lang siya ngayon eh. Ibig sabihin, may 10 taon pa siya rito. Diba? Pero, malay mo tayo. Abutin lang tayo ng 80. Ganun na. Diba? Pero hindi pala. 80 dito. Doon,
80,000 pala. Di ba? Na mas magandang buhay. Di ba? Yun yung ipinapakita ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Na ang buhay dito sa mundo, hindi ito ang final. Meron pang susunod. Diba? Hindi, ang paghihirap dito, walang to. Kagad lang yan. Di ba? Pero sa kabilang buhay, sagana. Dito ang ginto kinakarat. Doon kinakalat. Di ba? Dadaanan mo, ginto. Di ba? Ibig sabihin, ano matututunan natin dito? Habang naglalakad silang dalawa, mabuti pinag-uusapan nila si Jesus. Habang naglalakad tayo dito, lagi natin pag-uusapan si Jesus. Kahit discourage sila, pag-uusapan nila si Jesus. At pangalawa, pag merong nakisalo sa usapan tungkol kay Jesus, isama natin. Nakakapag-mission tayo ron eh. Malay mo, si Jesus pala yung kausap na natin, di ba? Kaya ibig sabihin, habang nag-uusap tayo tungkol sa Panginoong Jesus at meron nakisamay-sabay, sama natin. Dahil pag-mission yun eh. Si Jesus man yun o hindi. Pero malay mo, si Jesus pala yun. Di ba? Then, di ba? Yati natatawa. Yun eh. Then, sa paglalakad natin, habang pinag-uusapan natin si Jesus, makikita natin si Jesus na nagbibigay sa atin ng tinapay. Diba? Magbibigay sa atin ng mga biyaya. At doon natin makilala na kasama ko pala si Jesus araw-araw. Kasama ko pala ang Diyos araw-araw. Minsan hindi natin nakikita yan araw-araw eh. Ha? Pero pagka binigyan na tayo ng tinapay o ng biyaya ng Panginoon, naalala na, kasama ko pala si Jesus. Diba? Kaya maganda yung mensaheng to eh. Imagine, dalawang disipulo na hindi kilala. Minsan lang nabanggit. Kahit nga parito sa inyo, hindi kilala si Cleopas eh. Kasi minsan lang siya binanggit dito lang. Diba? Si Cleopas. Yung isa, hindi pa nga pinangalanan eh. Pero siya ang unang nakakita kay Jesus ng muling nabuhay. Importante sa Diyos ang bawat isa sa atin. Yun ang kuwan doon eh. Yun ang punto ron eh. Na ang Diyos, hindi, walang favorite. Lahat importante. Pag discourage ka, lagi ka sasamahan ni Jesus. Minsan lang hindi mo makita yun eh. Pero lagi kasama mo si Jesus. Bakit? Pangako niya yun, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kahit na discourage ka, kasabay mo siyang naglalakad papuntang Emmaus. Yun ang rason talaga kung bakit siya muling nabuhay para ang tao magkaroon ng pag-asa. Diba? Yun yung pinaka-blessed hope natin. Kaya ang tawag nga nun sa English blessed hope.